Una sa lahat, uwi na ngayong Miyerkules Santo. Nagsana sa mga bus terminal, sa mga pantalan, pati sa NAIA. Meron pa nga lalaking nakuhanan ng baril na kargado ng mga bala. Ang latest sa sitwasyon ngayong uwian na sa mga probinsya, abangan live. Ngayon ika-16 na araw ng Abril taong 2025. Approval at trust rating kay Pangulong Bongbong Marcos, malaki ang ibinaba ayon sa Pulse Asia Survey. Habang si Vice President Sara Duterte, tumaas. 17 lugar sa Luzon at Visayas, sobrang init ang tinitiis ngayong Miyerkules Santo. Umabot pa yan sa hanggang 50 degrees Celsius na damang init. Sa mga babiyahe riyan, sitwasyon ng trapiko sa NLEX, SLEX at EDSA, silipin live. Sa Bulsa Video, babaeng pasahero ng motor taxi sa Cebu City, hinablutan ng cellphone at binaril sa ulo. Isa pang tinamaan ng bala. Asong nakapatay ng manok panabong, 3 beses binaril sa Bulacan. Pasig Congressional Candidate Christian Sia na nag-joke tungkol sa pakikipagsiping sa mga single mom, pinadi-disqualify ng COMELEC. 5 estudyante, sabay-sabay tumumba nang tamaan sila ng kidlat. 10 oras ng gabi sa Naik, Cavite, nabulabog ang mga residente ng may makitang Amba, itim. Ala, ang laki. Ala, aswang ma. totoo nga kayang aswang ang naispatan sa bubungan? Eto na nga, Papa P spotted na sweet kasama ang isang babae. Lumalove life na nga ba? At sila Phileas member Chanti may say sa mga naglilink sa kanya at kay Andres Mulak. Para sa mga kapatid nating babiyahe pa norte, yan pong nakikita ninyo ngayon ang sitwasyon sa NLEX. Kita pong mabigat na ang traffic. Silipin naman natin ang sitwasyon sa SLEX para sa mga uuwi naman pa south. Nagpalala pa sa traffic ang mga aksidente at meron pang road widening. Ito naman po ang sitwasyon sa PTEX kung saan dagsa mga pasahero uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Miyerkules Santo. May chance pa kaya makasakay dyan ang mga di nakabili ng ticket. Ang iba pang update sa biyaheng Semana Santa, ihatid maya-maya live. Uwian na nga ngayong Miyerkules Santo. Abala ang Quiapo Church. Ang dami ng mga deboto ngayong oras-oras na ang misa. Marami nang nagsisimba pero mas darami pa raw sa mga susunod na araw at inaasahang papalo sa higit 1 milyon. Ang ilang mga deboto galing pa sa malalayong probinsya. Live mula sa Quiapo Church sa Maynila, nasa frontline balitang yan si Kari Caton. Kari, gaano karami ang mga nagsisimba dyan ngayon? Wala nang tigil ang pagdating ng mga deboto rito sa Quiapo Church ngayong Miyerkules Santo. Bukod sa mga nagsisimba, may mga sinadya rin ng simbahan para magpenitensya o di kaya naman mag-alay ng taimtim na dasal. Simula pa lang ng araw, puno na ng mga deboto ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Ang iba, dumayo para makadalo sa misa na dinaraos oras-oras. Kabilang dyan ang misyonaryang si Nanay Elena na galing pa raw sa San Miguel, Tarlac. Taon-taon niyang ginagawa ang pagpunta sa altar habang nakaluhod simula pa raw noong 1987. Kwento ni Nanay Elena, hindi na siya naglagay ng langis sa tuhod ngayon kahit alam daw niyang masakit ito. Bahagi ng sakripisyo para sa mga kasalanan niya at maging ng kanyang pamilya. Binubuo ko po ang rosaryo, bawat misteryo meron po akong kahilingan. Sa aking mga apo, mga anak, mga hindi nakakakilala sa Panginoon Diyos, sana magbalik loob sila sa Panginoon
Yung mga bad na hindi magaganda, alisin na muna nila. Ang pamilya naman ni Janet na lumipad pa mula Southern Leyte, matagal na raw hindi nakabisita sa Quiapo Church. Ngayon na lang daw kasi nabuo ang kanilang pamilya matapos ang 1 taon. Hiniling daw ni Jay na panatilihing ligtas ang kanyang asawa at anak, lalo't nawala na rin sa piling nila ang kanilang panganay. Ngayon lang kami nagkakasama magdasal. Malaga yun sa amin. Bukod sa mga nagdarasal, hindi na rin maubos-ubos ang pila sa mga kumpisalan. Ang ibang mga deboto naman, tinatapos din ang Stations of the Cross. Ito yung panahon lang nila na magtika, mag-alay ng panalangin para sa Diyos, manahimik at maghandog ng mga bagay para sa mga mahihirap. Inaasahang lalong dadami ang mga pupunta sa Quiapo Church bukas hanggang sa Biyernes Santo. Kung noong nakaraang Semana Santa pumalo sa nasa 700,000 ang dumayo rito, posibleng dumoble raw yan ngayong taon. Kaya naman mahigpit ang seguridad sa simbahan. Paalala lang sa publiko lalo ngayong matindi ang init. Yung mga dadalo naman po dito sa Quiapo Church, magdala po tayo ng payong, ng tubig po natin, ng pamaypay o mga panakip po natin sa lalong-lalo na po sa init ngayon ng panahon. Ang inaabangan pa ngayong gabi sa Quiapo Church ay ang sinakulo na gaganapin dito sa Plaza Miranda mamayang alas 7. Yan ang pagtatanghal sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Bukas naman, Huwebes Santo, magkakaroon ng ilang aktibidad kabilang ang misa sa pagtatakip silim ng huling hapunan ng Panginoon at ang bisita iglesia. Balik sa inyo. Maraming salamat, Kari Cator. Ginabi na sa biyahe ang ilang nag-uuwi ang pasahero sa Batangas Port. Ang bagal daw kasi ng dating ng mga barko. Live mula sa Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano karami ang mga tao dyan ngayon at may biyahe pa ba? Oo, Julius, sa mga oras na ito, as of 4 p.m. ay lampas na sa 28,000 ang mga tao rito sa Batangas Port. Makikita nyo sa akin likuran, nandito tayo sa pre-departure lounge. Unti-unti na ang pagdating ng mga pasaherong sabik ng makabiyahe para sa Holy Week break. Samantala, meron pang mga biyahe patungong Calapan. Yung nakita natin, naglibot muli tayo para i-check yung mga sinabing fully booked na biyahe, which is yung papuntang Katiklan at Romblon. Meron tayong mga nakitang ilang pasaherong chance passenger, meaning wala silang nabiling ticket whatsoever at 50-50 ang chances silang makasakay ng barko. At makikita nyo ngayon, abalang-abala ang mga tao sa ating paligid dahil nga papalapit na ang long weekend ngayong Semana Santa. Halos lahat ng ticketing counter sa Batangas Port, mahaba ang pila mula kaninang umaga. Nagsabay-sabay kasi ang mga pasaherong naghahabol para makauwi sa long weekend ngayong Semana Santa. Yun nga lang, dahil sa dagsa ng tao, pahirapan na rin ang pagkuha ng ticket. Kaya para hindi maipon sa bukana ng pantalan ang mga naghihintay na pasahero, pinauna ng bilhin ang 30 pesos na terminal fee, may ticket man o wala, para makapasok sa pre-departure lounge at maging komportable ang paghihintay ng mga pasahero. Dito kasi yung may tubig, upuan, CR, charging station at libreng wifi. Fully booked na ngayon ang mga biyahe Pakatiklan at Romblon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, Sabado de Gloria na ulit ang susunod na biyahe. Samantala, mahaba naman ang pila ng mga biyaheng Calapan. Yun nga lang, kung gaanong kabilis ang pagdagsa ng pasahero, siya namang bagal ng pagdaong ng mga barko. Walang available daw na barko. Mga 9, dapat nandun na kami kasi yung nag-aantay sa amin nandun na sa Calapan eh. Paagahan, tapos hapon pa rin makaka-uwi, gabi. Matagal, grabe. Grabe ng biyahe. Feeling ko po gagabihin po ang pag-uwi. Ayon sa port manager na si Joselito Sino Cruz, 45 ang mga barkong bumabiyahe sa pantalan araw-araw. Binibilisan na rin daw nila ang kanilang kilos. Pagbaba ng mga pasahero, magsasakay agad nang makalarga na ang barko. Kanina pa kami nagigipit, kanina umaga, pagdikit pa lang, kung wala ka lang, pag-unload ng pasahero, pinasasakyan na namin. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan dito, bumalik ka na lang.
Nakadepende pa sa Maritime Industry Authority o Marina kung papayag silang magdagdag ng mga barko. Batay sa datos ng Philippine Ports Authority, lolobo ng 3.5% ang bilang ng mga biyahero sa lahat ng pantalan ngayong araw at bukas. Isa rin sa mga tinututukan ng Philippine Ports Authority ay yung mga mapagsamantalang fixer. In fact, may nagsumbong na isang pasahero kay Port Manager Joselito Sino Cruz na sinubukan siyang hut-hutan ng pera ng fixer para makasingit sa pila sa parking. Bawal po yan, paalala ng PPA, bawal hong magpabayad o magbayad sa fixer para lang makauna o makasamantala na mauna doon sa pila. Samantala, tinutugis na ng Batangas Port leadership o ng pamunuan ng Batangas Port ang naturang fixer. Maaari siyang maharap sa criminal complaint kung siya ay civilian, kung siya naman ay empleyado ng Batangas Port o ng PPA, maaari siya ring matanggal sa trabaho. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. 2 patay sa tumaob na Chinese dredging vessel sa Rizal Occidental, Mindoro. Kitang-kita kung paano tumaob ang barko. Mahigit 20 crew ang sakay niya. 14 ang nasagip habang 9 ang nawawala. Muntikan pa magka-oil spill matapos kumalat sa dagat ang langis mula sa barko. Nagapan naman ito gamit ang oil spill boom. Ayon sa Philippine Coast Guard, naghahandang pumalaot ang barko nang madisgrasya ito. Iniimbestigahan na yan. Binuksan na ang 9 na bakasyon lane sa Baguio City para maibsan ang traffic ngayong Holy Week. Daan-daang pulis ang ide-deploy sa lungsod para magbantay at magmando ng trapiko. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Ramdam na ang unti-unting pagbigat ng traffic sa Baguio, lalo na ngayong Semana Santa. Kaya ang grupo ni Vincent Beros, inagahan ang pamamasyal dito. Kasi ayoko sumabay sa maraming tao. Gusto ko na umaware na kami para pagpupunta pa lang sila, pauwi na kami. Isa sa madalas bumper-to-bumper ang traffic ay sa Central Business District. Para maibsan yan, binuksan ulit ng Baguio City Police Office ang 9 na bakasyon lanes para hindi na kailangan dumaan sa CBD ang mga sasakyang papunta sa ibang bahagi ng Cordillera. Then they may as well make use of this alternative route. And we have the BCPO View Baguio apps. Bukod sa bakasyon lanes, hinihikayat din ng Baguio City LGU ang mga residente at turista na maglakad. Baguio City sa walkable city, as you can see, we placed mga signs dyan na ilang steps, ilang calories ang mag-burn mo. Magpapakalat naman ng 400 pulis ang PNP sa matataong lugar sa Baguio. Inaasahang papalo sa 130,000 hanggang 150,000 ang bibisita sa lungsod ngayong long weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Bantay sarado na ang Baseco Beach sa Maynila para pigilan ang mga magtatangkang mag-swimming sa maruming dagat. Kaya ang ilang residente, iba na lang ang diskarte para labanan ang sobrang init. Nagbabalik si Laila Pangilinan. Ganito ang karaniwang makikita sa Baseco Beach sa Maynila tuwing tag-init. Ang mga nakatira malapit sa Manila Bay, dito nagfa-family outing. Pero kanina, iba na ang eksena. Imbis na mga batang naliligo sa dagat, mga rumorondang gwardya ang dinatna namin sa Baseco. Ipinagbabawal na ang pagsiswimming dito dahil sa maruming tubig. Kaya ang mga chikiting, sa batya na lang muna nagtatampisaw para mapawi ang sobrang init. Ayan lang yung kayang budget eh. Walang pambili ng swimming pool. Tsaka bawal na po kasi sa dagat. Ang magkakaklase namang ito sa Dolomite Beach sa Rojas Boulevard tumambay sabay groupie. Mag-enjoy po. Simula umaga po nandito na po kami. So yung unang umaga po, maganda naman po yung weather. Nakapag-picture po kami ng maayos. Sa mga nagbabalak mamasyal sa Dolomite Beach, humabol na kayo. Isasara ito sa Huwebes Santo at magbubukas muli sa Biyernes Santo. Sa mga magtatampisaw sa beach o kaya naman magbibilad sa araw ngayong Semana Santa, mag-e-enjoy man o mamamanata. Siguraduhin na hindi lang cellphone ang baon bilang accessory dahil ayon sa Pag-asa, magiging mainit ang panahon at aabot sa danger level ang heat index ngayong Holy Week. Sakto, yelo! Sarap!
Naka-code white na ang Department of Health ngayong Semana Santa. At paalala ng DOH, hinay-hinay lang sa pagbababad sa araw ngayon tag-init. If it's a heat-related illness, it starts with either thirst, very severe thirst, tapos you can have a lot of cold sweats, and then eventually pagka hindi mo na correct yun, magko-collapse ka. So it's important early on na mag-cool down ka. So the first thing you have, if you're thirsty, you drink plenty of water. If you feel weak, fatigue, ang tinatawag na next step after thirst is yung heat fatigue or heat weaknesses, mag-shade ka na or mag-aircon ka na. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Arestado ng 2 sa 3 suspect sa panguhold up at pagpatay sa binuk nilang driver sa Alfonso, Cavite. Nakita na rin ng mga otoridad ang labi ng biktima. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Natagpuan na ngayong araw ang bangkay ni Roel Roca na itinapon sa Tagaytay Nasugbu Road sa Alfonso, Cavite. Si Roca at ang kanyang pinsan na si Dexter Roales ang nawawalang mga driver na namamasada ng isang SUV para mag-door-to-door service sa kanilang mga nakikilala online. Una natagpuan ang bangkay ni Roales noong April 8 sa Tagaytay. Base sa investigasyon, may nag-book sa kanilang mga pasahero papuntang Cavite. Dito na nangyari ang pang-hold up at pagbaril sa magpinsan. Ayon sa mga otoridad, 3 ang suspect. 2 sa kanila ang naaresto sa pamamagitan ng backtracking ng mga CCTV. Bagaman naaresto na ang 2 suspect ng Tagaytay Police, hindi pa rin may tuturing na case closed na ang pagpatay sa magpinsan. Kinakailangan pa raw mahuli ang 3 suspect na tumatayong mastermind. Karnap lang daw sana ang balak ng mga suspect, pero dahil nakilala ng isang suspect ang mga biktima, nagpanik daw sila kaya pinagbabaril ang magpinsan. Sinubukan din daw ibenta ng 400,000 ng SUV ni Roales sa Batangas. Patuloy ang manhunt operation ng Tagaytay Police sa 3 suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hahabulin ng DOTR ang mahigit 2 taong na-delay na paggawa ng Metro Manila Subway. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang subway station sa Camp Aguinaldo. Dito iniutos niya na bilisan ang pagkuha sa right-of-way para umusad ang proyekto. Kapag nagawa ang subway, magiging 35 minutes na lamang ang biyahe mula Valenzuela hanggang Naiya. Tinatayang 500,000 pasahero ang makikinabang sa itatayong subway. Exciting ang pagbabalik telebisyon ng iconic Latin telenovelas. Siyempre, dito yan sa TV5. Simula sa Lunes, April 21, mapapanood sa gandang morning block ng TV5 ang Betty sa New York. Ang 2019 US remake ng sikat na Colombian telenovela na Yo Soy Betty La Fea, bida sa version na yan si Elifer Torres bilang Betty. Pagdating naman ng hapon, simula May 5, The Thalia Fever continues dahil ang isa sa mga well-loved niyang telenovela na Rosalinda magti-TV comeback na. Yan ang mga sobrang Latina shows na dapat ninyong abangan dito sa Kapatid Network. At para sa fans ng hit series na The Last of Us, get ready to be blown away dahil mas matinding drama at aksyon ang inyong mapapanood sa new season. Mismong ang mga bidang sina Bella Ramsey at Pedro Pascal ang nag-share niyan sa exclusive interview ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Billionario. Mas nakagagalit, mas mapanakit. Ganyan inilarawan ng mga bida na sina Bella Ramsey at Pedro Pascal ang newest season ng award-winning at critically acclaimed series nilang The Last of Us. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kina Bella at Pedro, ibinahagi nila ang development sa mga karakter nilang sina Ellie at Joel at kung paano nito binago ang emosyon at relasyon nila sa gitna ng mga matitinding revelasyon. They definitely are a bit more estranged. And I think you're trying really hard. I feel like Joel's trying a bit too hard. Yeah, Joel is in his irritating era. Hango ang series sa sikat na video game tungkol sa mga taong na-infect ng mutated fungus. Iikot ang kwento ng Season 2, 5 taon matapos ang mga nangyari sa Season 1.
Sasagutin nito ang tanong kung magagamot na ba ang mass fungal infection na nagtatransform sa mga biktima na kung tawagin ay infected. Kabaliktaran ng intense na mga dramatic at action scenes ang banding ng cast sa set. I remember getting lessons, very, very generous guitar lessons from Bella. They were the most patient and encouraging teacher I've had. Post-apocalyptic man ang tema, naniniwala sina Bella at Pedro na maraming matututunan ng audience ng series na akma sa kasalukuyang emosyon at panahon. I think that love can be dangerous. Love hurts. Oof. Love hurts. Love hurts. That's... Napapanood ang The Last of Us sa Max at pwede itong ma-access via Signal. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, babaeng sakay ng motor taxi, hinold up at binaril ng katabing rider. Hinihinalang aswang na videohan sa bubong ng isang bahay kung saan nakatira ang dalawang buntis. Amba, itim. Hala, ang laki. Ano, aswang ma? Negosyanteng papunta ng Singapore nahulihan ng baril sa bagahe. At Andres Mulak isiniship sa Pinay K-pop star na si Shanti. Abangan ng lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Buong pwersa ng News 5 ang nasa Frontline ng pagbabantay ngayong Semana Santa. Si Marian Enriquez ay nasa Ninoy Aquino International Airport. Si Gerard de la Peña naman ang magbabalita mula sa PTEX. Ang aming Visayas correspondent John Aroa nasa Cebu South Bus Terminal. Nakabantay naman sa trapiko sa NLEX si Ian Suyu habang si Camille Samonte ang nasa SLEX. Ihatid naman ni Gio Robles ang latest sa lagay ng trapiko sa EDSA. Nasagip ng NBI ang tatlong mga menor de edad sa Leyte matapos matuklasang biktima sila ng sexual na pang-abuso online. Niloko raw ng sospek ang mga biktima na papadalhan sila ng gadget kapalit ng mga malalaswa nilang larawan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Isa-isang inalalayan ng mga kawani ng NBI Human Trafficking Division ang mga batang nasagip nila sa Leyte. Nakaranas umano ng sexual na pang-aabuso online ng tatlong magkakapatid na edad 7, 9 at 12. Sa impormasyong nakuha ng NBI, kumakalat ang mga hubad na larawan ng mga biktima sa United Kingdom. Isang tao lang daw ang nasa likod ng pagpapakalat at pagbebenta online ng mga hubad na larawan ng mga bata. Nakilala ng mga bata ang sospek online. Inutusan umano sila nito na magpadala ng hubad na larawan. Ginuyo niya yung mga bata o pinag-usapan na kung pwede ay magpadala sa kanya ng mga nude photos and sexy photos in exchange for gadgets sa murang edad. At kagustuhan magkaroon ng ganitong mga gamit, ay nagpadala. At hindi naman natupad yung kanyang pangako. Tinakot pa raw ang mga bata na huwag magsumbong dahil ipakakalat ang kanilang mga larawan. Nagbabala naman ang otoridad sa mga magulang na bantayan ng mga anak sa paggamit ng gadgets, lalo na sa mga nakakausap nila sa social media. This is already very disturbing considering na at a very young age ay exposed na sila sa ganito. Dapat gabayan, dapat tutukan ng magulang
kung anong ginagawa ng ating mga anak. Isa sa ilalim sa counseling ang mga nasagip na bata habang patuloy na tinutugis ng otoridad ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hinold up ng riding in tandem ang isang gasolinahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, nagpanggapang magpapagas sa mga kawatan. Maya-maya tinutukan nila ng baril ang isang tauhan at nagdeklara ng hold up. Diyan na nila tinangay ang nasa 6,000 pisong pera mula sa mga tauhan ng gasolinahan. Arestado sa follow-up operation ang isa sa mga sospek. Nakuha sa kanyang ginamit na baril at motorsiklo. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Patuloy namang tinutugis ang isa pang suspect. Ninakawan na nga, binaril pa. Ganyan ang sinapit ng isang babaeng nakasakay sa motor taxi sa Cebu City. Nasa frontline ang balitang yan ng ating Visayas correspondent na si John Aroa. Sa dashcam video na ito, kitang huminto ang ilang riders sa intersection sa Cebu City Business Park. Maya-maya may hinablot ang nakapulang rider sa backyard ng katabing motorsiklo. Pumalag ang babae hanggang sa binaril na siya ng naka-jacket na rider. Nahulog ang babae nang umandar ang motor kung saan siya nakasakay. Humarurot naman palayo ang bumaril na rider. Isinugod sa ospital ang biktimang si Friends Ordenesa pero namatay din siya. Sa ulo at katawan siya tinamaan ng bala. Base sa investigasyon ng PNP Central Visayas, cellphone ang hinablot ng rider. Tinutugis pa ang gunman. They have persons of interest and in the coming days, masosolve natin yan at mahuhuli natin yung suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Sa mga hahabol pa uwi, sold out na raw ang mga tickets sa ilang ruta pabikol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. At live mula sa PTEX, nasa Frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kung ubos na ang mga bus ticket, may chance pa ba na makasakay ang mga pasahero? Alam mo, Julius, yung mga magwo-walk-in dito, may chance pa namang makabili sila ng ticket. Yun nga lang, yung ibang mga pasahero dito, kung hindi man sumukot ipagpaliban na muna yung biyahe, magbabaka sakali sila na maging chance passenger. Yun nga lang, Julius, sa mainit na ordinary buses. Halos wala nang mapwestuhan ng ibang pasaherong papuntang Bicol sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Maraming humahabol sa biyahe. Ayon sa pamunuan ng PTEX, aabot sa 200,000 pasahero ang dadagsa sa terminal ngayong araw. Ito na yung pinaka-peak sa lahat ng araw during the Holy Week. Asahan na po natin yung konting pagsisikip, konting pag-iintay. Mahaba na rin ang pila sa mga ticket counter. Ang problema, hindi lahat ng bus company may available pang ticket. Sold out na ang mga biyaheng papuntang Legazpi, Naga, Daet, Catanduanes at iba pang destinasyon. Kabilang sa mga nagbabaka sakaling makasakay, si Mary Grace Intia na pauwing Legazpi, Albay. Gaano kahirap maghanap ng ticket? Ay, sobrang hirap po. Lalo na pag wala pong reservation. Ayon sa pamunuan ng PTEX, dapat matagal talagang pinaghahandaan ang mga biyahe tuwing Holy Week. Gaya ni Melissa Felix na inagahan ng pagbili ng ticket, Catanduanes. For the longest time, ngayon na lang ulit ako babalik ng Bicol. That's why nag-try ako ngayon personally para ma-experience yung kung gaano kahirap mag-book. Bukod sa 3,000 bus na regular na bumabiyahe sa PTEX, mahigit 2,000 unit ang binigyan pa ng special permit ng LTFRB para makabiyahe ngayong Semana Santa. Kaya mataas naman daw ang tsansa na makabili pa ng ticket ang mga chance passenger o magwo-walk-in sa terminal galing trabaho. Hindi naman lahat ng tao may budget kaagad-agad. No? In fact, yung iba, lalo na yung mga daily wage earners natin, naghintay pa na 15. Julius, ang nakikita mong pila ngayon dito sa akin natatayuan ko ay yung mga pasaherong papunta dun sa mas malalapit na destinasyon, katulad ng Cavite. Kung doon tayo tatayo ngayon sa kinaroroonan ng mga papuntang Bicol, naku, talagang wala tayong mapapwestuhan at ganong kasikip doon sa mga oras na ito. At dahil nga sa dami ng pasahero dito, medyo natatalo yung aircon, kaya medyo mainit ngayon dito sa PTEX. At dahil marami ring pasahero ngayon, sigurado raw na may mga nangongolorum at mag-aalok ng sakay. Pero ang sabi ng mga otoridad, iwasan nating
sumakay sa mga ganito dahil kung saan-saan lang tayong dalhin ng mga ito at hindi rin ligtas dito dahil walang insurance sa mga ito. Kaya kung may disgrasya tayo, wag naman sana walang pananagutan ang mga ito sa atin. Julius. Yan na nga, init ng ulo, yan ang kalaban ng mga motorista natin. Kamakailan, maraming insidente nga ng road rage o yung mga away kalsada. Anong hakbang ba ang ginagawa ng mga bus driver dyan para hindi mangyari sa kanila ito? Alam mo, Julius, siniguro ng PTEX Management at ganoon na rin ng LTO, ng DOTR, na dapat ay may karelyebo yung mga driver para hindi masyadong pagod. Kasi kapag sobrang pagod nga naman, ito yung nagiging dahilan ng pag-init ng ulo at yun na nga, ng road rage. Kaya madaling mabad trip sa kalye, lalo na kapag traffic. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Huli ang isang pasahero sa NAIA matapos makunan sa kanyang bagahe ng baril na kargado ng mga bala. Live mula sa NAIA, nasa frontline balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, gaano kahigpit ang seguridad dyan ngayon? JG, mahigpit nga yung seguridad dito sa NAIA Terminal 3. Katunayan nga, meron isang negosyanteng nahuli dito na merong dalang baril sa kanyang hand carry luggage. At tuloy-tuloy pa rin nga yung dating ng mga kapatid natin na babiyahe papunta nga sa kanilang mga probinsya at gayon din yung mga magbabakasyon abroad ngayong Semana Santa. At inaasahang darami pa yan ngayong gabi at sa Pasko o sa Linggo ng Pagkabuhay. Papuntang Bali, Indonesia ang pamilya ni Loretta para doon mag-Holy Week. Maaga silang pumunta sa airport dahil alam na raw nila na dagsa ang mga biyahero ngayon. So, talagang 4 hours before. Kasi magpipila pa sa travel tax. Saka baka may mga problema. So, mabuti nang mas maaga pumunta. Ang mag-anak naman ni Roy biyaheng Hungary. Ang kanilang mga bagahe, balot na balot ng plastic para raw iwas tanimbala. Alam mo yung mga tanimbala, di ba? Totoo naman yun, nakikita ko naman. Pag dyan pa kami, mas mahal Kaya kami na lang gumawa. Sa gitna ng dagsa ng mga biyahero, isang negosyante na papuntang Singapore ang nahuli. Sa x-ray machine, nakita sa loob ng kanyang hand carry bag ang kalibre 40 baril at mga bala. Wala siyang maipakitang pertinent documents related doon sa pag-possess niya ng kanyang firearm. Sabi niya, nung tinatanong siya, laruan daw niya ito sa kanyang farm. Kinumpiska ang baril at mga bala. Kakasuhan pa siya ng reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code. Nag-inspeksyon naman kanina ang direktor ng PNP Aviation Security Group na si Police Brigadier General Christopher Abesha. Nasa 3,000 tauhan daw ang ipinakalat nila sa lahat ng paliparan sa buong bansa. We have already maximized our personnel. Pati po yung ating mga nag-oopisina na personnel from our headquarters, ibinaba po natin sa ating mga airports. Ayon sa Manila International Airport Authority, posibleng pumalo sa 1.1 million ang mga pasahero sa NAIA ngayong Semana Santa. Mas marami kumpara noong nakaraang taon. We are prepared for any eventualities, especially with Oplan Biyaheng Ayos. At the same time, meron din kaming mga help desks that are there. Sa kabila ng mas maraming pasahero, ibinida naman ng Department of Transportation na wala halos pila sa immigration ng Terminal 3. Gigi, para po doon sa mga kapatid natin na pupunta pa lang sa airport ay pumunta po at least 3 to 4 hours bago ang inyong flight. At para makabawas naman sa delay o pila dito nga sa airport, pwede na pong magbayad ng inyong travel tax online at gayon din ay mag-fill up na po ng inyong e-travel pass. At para seguridad naman po ay kailangan pong ipakita, i-declare kung meron po kayong dadalhin na power banks dito nga po sa check-in counters. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Labing-pitong lugar sa Luzon at Visayas ang tinitiis ang hanggang 50 degrees Celsius na init ngayong Miyerkules Santo. Pinakamataas ang temperatura sa bahagi ng University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. 47 degrees Celsius naman ang damang init sa San Ildefonso, Bulacan at 44 degrees sa Hacienda Luisita, Tarlac, Sangley Point, Cavite at Tanawan, Batangas. 43 degrees Celsius sa Etiague, Isabela, Baler, Aurora at Catarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman ang temperatura sa NAIA, Pasay City, Tuguegarao City, Iba, Zambales, Clark Airport at Coron, Palawan. Ganyan din ang init sa ibang lugar sa Mindoro, Bicol, Capiz at Iloilo.
Bukas naman ng Huwebes Santo sa UPLB din ang pinakamataas na temperatura ayon sa Pag-asa forecast. Abot daw yan ng 48 degrees Celsius. Nakaka-heatstroke pa rin ang init sa ilan pang lugar sa Luzon. Nagbukas na ng zipper lanes ang North Luzon Expressway para maiwasan ang pagsikip ng trapiko ngayong Holy Week Exodus. Live mula sa NLEX, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, tukod na ba ang mga sasakyan dyan? Julius, tuloy-tuloy lamang ang pagpasok ng mga sasakyan ngayon mismong peak hours ng Holiday Exodus dito sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong gabi. Bagamat kanina ay mahaba o tukod yung trapiko dito, ang mga kapatid natin na bumabiyahe, may iba't ibang diskarte na kung paano maiibsan yung pagkabagot dahil sa haba ng kanilang biyahe. Bandang alas 12 ng tanghali kanina nagsimula ng dumami ang mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza. Inaasahan naman na raw ng pamunuan ng NLEX na mangyayari yan ngayong araw. Hindi bababa sa 385,000 na mga sasakyang panorte ang dadaan ngayong araw. Dire-diretso na raw yan hanggang sa Easter Sunday kung saan naman magbabalikan pa Maynila ang mga motorista. Para maiwasan ang congestion, nagbukas na rin ng zipper lanes ang pamunuan ng NLEX. Binuksan nila kaninang tanghali ang Balintawak hanggang Marilao southbound. Bukas na rin ang bahagi ng San Fernando hanggang Dau hanggang Huwebes Santo. Julius, kung mapapansin nyo dito sa aking likuran, maluwag na yung daloy ng trapiko. Kumpara yan kanina noon, mga alas 4 hanggang alas 5, talagang medyo mabigat yung daloy ng trapiko. At mahigpit pa rin ang monitoring na isinasagawa ng NLEX ngayon. Kung mapapansin ninyo sa live feed ng NLEX, may bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang mga kalsada lamang, kabilang na dyan sa may Mindanao Toll Plaza, pati na rin sa May Kawayan Interchange, pati rin sa northbound at southbound ng San Fernando Interchange, medyo nagsisimula na rin yung build-up. Pero pagdating dito sa Balintawak, pati na rin sa NLEX Harbor Interchange, ay dire-diretso po ang pag-andar ng mga sasakyan. Julius, mahalagang paalala na rin sa ating mga kapatid na bumabiyahe na panatilihing maging kalmado at pasensyoso sa gitna ng daan bilang parte na rin ng diwa ng Semana Santa. Yan muna ang latest dito sa NLEX. Julius? Maraming salamat, Ian Suyu. Sa SLEX naman, dumagdag sa traffic ang ilang aksidente at mga ginagawang kalsada. Live mula sa SLEX Command Center, nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang trapiko dyan? Yes, Jiggy, magkakasunod ngang aksidente ang naitala sa SLEX ngayong maraming papauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Dahil dyan, bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang linya. Pasado alas 12 ng tanghali nang maramdaman ang mabagal na usad ng mga sasakyan mula Calamba, Laguna papunta ng Star Tollway. Mabigat din ang trapiko sa southbound lane sa bahagi pa rin ng Calamba dahil sa road widening. Kaya imbis na 5 linya, 3 linya lang ang nadaraanan. Ganyan din kabagal ang trapiko sa bahagi ng Kabuyaw dahil naman sa merging ng isang tulay na pinalalawak ngayon. Sumabay pa dyan ang pag-embudo ng mga sasakyan sa Turbina Exit at Santo Tomas, Batangas. Pasado alas 3 naman ng hapon, nagkarambola ang 4 na sasakyan malapit sa Calamba Exit. Nabangga ng isang jeep ang 3 sasakyan. Ilang saglit lang, isa namang bus at truck ang kasagian. Sa ngayon, higit 11 minor accidents ang naitala sa kabuuan ng SLEX ngayong araw. Paalala ng expressway operator sa mga motorista, iwasan ang tailgating at swerving dahil ito ang kadalasang sanhi ng aksidente. Tiyakin din daw na maayos ang kondisyon ng mga sasakyan lalo ngayong napakainit ng panahon. May ilang insidente raw kasing nag-overheat ang sasakyan. Jiggy, sa mga oras na ito, mabagal na yung usad ng mga sasakyan sa southbound lane ng Calamba. Tukod na rin ang exit ng Santo Tomas, habang moderate to heavy naman ang daloy ng trapiko sa ibang lane ng SLEX. At para iwas traffic build-up, maigi raw gamitin ang AutoSwift RFID para hindi humaba ang pila sa mga toll at tiyakin din na sapat ang load nito.
Sa tansya ng SLEX, Jiggy, bandang alas 9 ng gabi, inaasahan na gagaan ang volume ng mga sasakyan. Gayunman, nakaantabay pa rin ang kanilang personnel at quick response team kung magkaroon ng emergency. Jiggy. Maraming salamat, Camille Samonte. Pinadi-disqualify na ng COMELEC si Pasig City Congressional Candidate Christian Sia. Inihain ang petition for disqualification ng Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion o SAFE. Kasunod ang kontrobersyal na biro ni Sia tungkol sa pakikipagsiping sa mga single mother. Binatikos din siya sa pangbabody shame sa kanyang staff. 2 beses inisyuhan ang show cause order ng COMELEC si Sia para magpaliwanag. Ayon sa task force, malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code at Guidelines kontra Diskriminasyon ang mga sinabi ni Sia. Nagsorry na ang kandidato sa mga na-offend sa kanyang joke pero nanindigan din siyang bahagi raw yun ng kanyang freedom of speech. Lumagapak ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. Sumadsad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o nawala ng tiwala sa kanya. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng Bise noong Marso mula sa 52% noong Pebrero. Ang kanyang trust rating tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos at VP Sara. Pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong, nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee. You see here a house fragmented. No? Practically, it's the Marcos family going up against each other. And ito may malaking epekto to no doon sa perception ng mga taong bayan, particularly doon sa solidarity. Pinapakita rin daw sa survey na malayo ang mga sinasabi ng Malacanang sa nararamdaman ng publiko, partikular sa usapin ng inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Calilong, posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre family-oriented pa rin tayo and naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was and she as the daughter will have to be at the side of her father. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang approval rating ni Senate President Cheese Escudero habang 3 puntos ang nabawas kay House Speaker Martin Romualdez. Wala pa silang komento rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hot item online si Andres Bulak na isiniship ngayon ng netizens sa Pinay K-pop star na si Chan T. Pero ang keepers, solid pa rin sa Ash dress. Patunay dyan ang viral na sagala scene ni na Ashtin at Andres sa kapatid sitcom na The Purse Family. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Happily ever after! Sa sagala, yan ang viral video ng leak na eksena ng kapatid sitcom na The Purse Family. Ang kilig eksenang yan ni na Andres Mulak at Ashtin Olviga in their barongin dress hindi nakaligtas sa laging nakaabang na keepers o ang fandom ng dalawa. But wait, spotted din si Aga na tuwang-tuwa. Ay, mukhang nanalo na naman ang fans ng Ash dress sa kabila ng solo projects ng dalawa. Si Ashtin may upcoming project nga with Rabin Angeles.
Ang kanilang music video din na Tibok, nag-number 1 lang recently sa Billboard PH at ibang streaming platform. Ang update nga ni Ashtin sa project nila ni Rabbit. Paano yung pinaghahandaan yun? Actually, wala pa pong preparations. How big is this project? Yun na lang. Hindi ko rin masasabi. Kasi depende rin po yun sa pagtanggap ng tao. Movie? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Si Andres naman, new era unlocked as a solo cover boy ng Nylon Magazine. Sa kabila ng init ng pagsuporta sa dalawa, na-corner naman ang presang isa sa mga siniship din na maipareha kay Andres, ang Pinay K-pop star na si Shanty Videla ng Lapalus. Panay kasi ang fan edits sa kanilang dalawa. Say naman dito ni Shanty, well, I think merong mga dumaan din sa FYP ko na mga ilang videos. And syempre, hindi ko rin in-expect yun dahil although parang hindi ko siya in-expect na may mga ganong videos, pero expected na rin as a Filipino na isi-ship ka kung kani-kanino. So, yeah, I don't know. Thank you! Anyway, panoorin ng The Purse Family tuwing Linggo, 6:45 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, libo-libong barya at alahas nilimas sa isang tindahan sa Baguio City. At Piolo Pascual, may girlfriend na raw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilimas ng magnanakaw ang libo-libong halaga ng barya sa isang tindahan sa Baguio City. Tumambad sa may-ari ng tindahan ng mga panindang nagkalat sa sahig. Putol na rin ang ilang bakal sa bintana ng tindahan na posibleng nilagari ng sospek para malooban ito. Nilimas ng kawatan ng mga baryang aabot sa 6,000 piso, mga alahas, mamahaling relo at iba pang paninda. Patuloy naman ang backtracking sa mga CCTV sa lugar para matunton ang suspect. Naiipon ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao. Natatagalan kasi ang pagbalik ng mga bus dahil naiipit sa traffic. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ang balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ba ang traffic dyan? Angela, uwian na nga ng mga kapatid nating nag-half day sa trabaho ngayong Miyerkules Santo. Kaya naman dagsa ang mga sasakyan gaya dito sa EDSA at maging ng mga biyahero sa ilang terminal ng bus sa Cubao, Quezon City. Napasabak sa mahabang pila ang pamilya nila Arnie Enriquez. Sinamahan pa nila ng matinding dasal na sana'y makauwi sila sa kanilang probinsya sa Quezon. Nagkaubusan na kasi ng tiket kaya chance passenger silang 12 mag-anak. Ayon sa pamunuan ng terminal, sapat naman ang higit 100 bus nilang bumabiyahe pa Quezon, Laguna at Marinduque. Wala raw dapat ipag-alala ang pamilya nila Arnie. Yun nga lang, natatagalan ang biyahe ng bus pabalik ng Metro Manila dahil sa mabigat na traffic sa mga bayan-bayan at lalo na sa South Luzon Expressway o North Luzon Expressway. Dahilan para maipon ang mga biyahero. Sa dami ng mga pasahero, nagpaikot-ikot na ang pila. Mabagal na usad ng sasakyan din ang bubungad sa mga pasahero ng kalapit na terminal. Ang ilan nga naglakad na para hindi mahuli sa biyahe.
Inaabot kasi ng siyam-siyam ang pagpasok sa terminal sa dami ng sasakyan at makitid na daan. Biyaheng Bicol ang karamihan sa mga pasahero, pero kumpara kahapon, mas kaunti na raw ang bumabiyahe palabas ng Metro Manila. At kung may mga paalis, may mga pabalik naman mula sa bakasyon, gaya ni Ronald Cruz na overseas worker mula Hungary na abutan namin sila kanina, nakakarating lang mula Mulanay sa Quezon. Pauwi na raw sila sa Taytay Rizal para maghanda sa kanyang muling pag-alis sa susunod na linggo. Inagaan na po namin yung bakasyon kasi po mayroon po makipagsabayan sa ganito kadaming tao. Siksikat po, tas mainit pa po ngayon pati. Mga chance passenger ang karamihan sa mga pasahero na nakausap namin kanina dahil maagang nagkaubusan ng ticket dyan sa ilang terminal ng bus sa Cubao, Quezon City. Pero paniguro ng mga pamunuan ng bus companies na makakasakay ang mga pasahero na matyagang nag-aabang. Okay. Angela, ngayon naman ito yung lagay ng trapiko dito sa EDSA Reliance as of 6:56 p.m. Kung makikita ninyo ay mas kumaunti na yung mga sasakyan sa mga oras po na ito, pero may konting pagbagal lang po once na bumaba na dyan sa may EDSA Shaw Underpass at babagal ulit yung trapiko once marating nyo po ang area ng EDSA Mega Mall hanggang po dyan sa may Ortigas at White Plains hanggang marating nyo po ang EDSA Cubao. At kung lalagpas pa po kayo doon, expect pa rin po heavy traffic sa mga lugar po papuntang EDSA Balintawak hanggang sa may NLEX. At yan muna ang latest mula dito sa EDSA Reliance. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, G. Robles. May nagbabalik na PBA champion para ihatid ang latest update sa frontline ng sports. Welcome back, Diego Dario. Thank you, Julius. Panalo si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa opening match niya sa Oeiras Ladies Open sa Portugal. Na-dominate ni Alex ang pambato ng Netherlands na si Anouk Koverman sa score na 6-3, 6-4. Matatandaang nasuspend ang match last Monday dahil sa malakas na ulan. Pero noon pa lang ay lamang na ng isang set si Alex. Ito ang unang panalo ni Alex bilang world number 72 sa rankings. Samantala, kasama si Alex sa official list ng mga pasok sa main draw ng French Open next month. Posibleng makalaban uli ni Alex ang ilan sa mga nakatapat niya ng Miami Open. Ito ang debut ni Alex sa isang Grand Slam tournament. Ito pang isang remarkable na Pinay. Nakapasok si Pinay racer Bianca Bustamante sa 30 under 30 list ng sikat na business magazine na Forbes. Napabilang sa listahan si Bianca matapos ang kanyang season sa McLaren Driver Development Program. Notable daw ang malaking following sa social media at mga bigating sponsorship ng Pinay racer. Hindi naman makapaniwala si Bianca sa panibagong milestone. Dagdag motivation daw ito para mas pagbutihin niya pa ang racing. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Sa pool sa video, 5 estudyanteng sumisilong sa puno, tinamaan ng kidlat. At isa pang nasa pool sa video, aswang sa bubong ng bahay. Amba, la, itim. Ala, ang laki. Ala, aswang, ma. Mama, aswang! Sa bubong, ma. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Handa na ang Cebu sa pagdagsa ng mga pasahero. Naka-heightened alert ang buong PNP Central Visayas dahil target nila ang zero crime ngayong Holy Week. Live mula sa Cebu South Bus Terminal, nasa frontline ang balitang yan si John Aroa. John, gaano na kahaba ang pila ng mga pasahero dyan? Julius, dito nga sa Cebu South Bus Terminal, ganito kahaba ang pila ng mga pasaherong dumagsa ngayon dito sa Cebu South Bus Terminal. Mula yan doon sa loob hanggang dito sa labas. Nagtsatsaga na makasakay ng bus, makauwi lang sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa.
Kaninang umaga ay libo-libo ring mga pulis ang i-deploy sa iba't ibang lugar dito sa Cebu para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga deboto at turista ngayong Holy Week. Mahigit 2,000 pulis ang isa-isang binindisyonan ng Police Regional Office Central Visayas. Sila ang mga ide-deploy sa mga mataong lugar tulad ng pantalan, terminal at simbahan sa rehiyon ngayong Semana Santa. The Police Regional Office 7 personnel will be on heightened alert to ensure that everyone here in Central Visayas will be safe and secure. And we are aiming for a zero incident for this Holy Week. Sa Cebu South Bus Terminal, na isa sa pinakamalaking terminal sa Cebu, inabutan namin ang magkapatid na Romero. Naghihintay sila ng bus papuntang Boloon. Nakaplano na lahat para mag-rest, mag-unwind sa heavy works. Talaga yung sa hometown, yung feeling parang kumpleto kasi andun din yung mga kamag-anak mo. Para iwas stress sa mga biyahero, may massage chair pamparelax. Pwede rin ito sa mga tsuper ng bus at konduktor na pagod sa biyahe. Nakita ko na maraming mga pasahero dito na while nag-waiting sa mga bus, pwede magpahinga. Ininspeksyon naman ni Cebu Governor Gwen Garcia ang North Bus Terminal. Maayos na ngayon ang mga electric fan at palikuran doon. Tuloy-tuloy din ang dating ng mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Tinapos muna raw nila ang mga trabaho bago mag-Holy Week break. Ito man akong pamilya dito. Papunta kami sa Mangagoy sa Surigao para sa Holy Week. Doon kami kasi andon yung pamilya ko. Muli ko sa mong balay. Uuwi ako sa amin sa Kidapawan City kasi Semana Santa. Ngayon lang nakauwi kasi may trabaho pa. Magsisimba kami doon, magninilay-nilay at magdarasad. Nasa 50,000 hanggang 85,000 na mga pasahero ang inaasahan nila sa terminal ngayong Holy Week. Ayon sa pamunuan ng terminal, sapat ang mga bus nila ngayong Semana Santa na aabot sa higit 1,000 biyahe kada araw dahil sa ibinigay na special permits. Mahigpit ang seguridad sa terminal. Ininspeksyon din ng LTFRB at LTO ang mga bus para sa ligtas na biyahe. Julius, ayon sa pamunuan ng Cebu South Bus Terminal, karamihan sa kanilang mga nakumpiska mula sa mga pasahero ay yung mga butane canister. Bawal na bawal po yan dahil napakadelikadong sumabog yan habang nasa loob ng bus at bawal din yung mga matutulis na bagay tulad ng gunting. Nasa 20,000 na mga pasahero ang inaasahang dumagsa dito sa Cebu South Bus Terminal ngayong araw. Kaya ganoon na lang kahigpit ang seguridad na ipinatutupad dito sa lugar. Julius. Maraming salamat, John Aroa. Update tayo sa NBA, nakasecure na ng playoff spot ang Golden State Warriors. Tinalo ng Warriors ang Memphis Grizzlies sa score na 121-116 para masecure ang 7th seed ng Western Conference. Nagtandem ang superstars ng Warriors na sina Jimmy Butler at Steph Curry. Naka 38 points si Butler habang naka 37 points naman si Curry. Sa East, tinambakan naman ng Orlando Magic ang Atlanta Hawks 120-95 para makalusot sa playoffs. Nagpakitang gilas si Cole Anthony with 26 points off the bench. Yan muna ang latest sa Frontline ng sports this Wednesday. Ako si Diego Dario. Happy long weekend mga kapatid! Susunod, babae sinilit sa maleta para makapasok sa dorm ng kanyang boyfriend. At Yola Pascual spotted na sweet kasama ang isang babae. Lumalove life na nga ba? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinugod sa ospital ang 5 estudyante sa India matapos tamaan ng kidlat. Nasa loob ng campus sa magkakaeskwela na magkumpulan sa ilalim ng puno para sumilong dahil umuulan. Maya-maya, bigla silang tinamaan ng kidlat.
Sabay-sabay na natumba sa kalsada ang mga biktima. Sinugod sila sa ospital. Kritikal ang dalawa sa kanila. Paalala ng mga eksperto, huwag sumilong sa puno kapag umuulan dahil malakas ang tsansang tamaan ito ng kidlat. Hot topic ang superstar na si Piolo Pascual matapos kumalat ang mga letrato niya kasama ang model na si Kim Rivera. Dahil sa street photos na yan ni Papa P at Kim, napatanong ang netizen kung si Kim nga ba ang girlfriend ng aktor. Ayon sa veteran entertainment host na si Lolit Solis, si Kim mismo ang nag-post ng mga larawan sa kanyang social media account. Si Kim ay sinasabing kapatid ng model actress na si Ashley Rivera. Wala pang pahayag alinman kina Piolo or Kim tungkol sa issue. At yan ang mga showbiz balita ngayong Miyerkules. Happy long weekend mga kapatid! Ako po, si Maui David. Susunod, babaeng gustong makasama ang boyfriend, hahamakin ang lahat kahit ang pumasok sa loob ng maleta. At isang pamilya sa Cavite, binulabog daw ng aswang sa kanilang bubong. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Para lang makasama ang boyfriend, pinagkasya ng isang babae ang kanyang katawan sa loob ng isang maleta sa India. Sa video na yan, makikitang ininspeksyon ng mga staff ng dorm ang maleta. May narinig kasi silang ingay sa loob nito. Nang buksan ang maleta, bumungad ang babaeng estudyante. Ayon sa ulat, ipinagbabawal kasing pumasok ang mga babae sa boys building ng dorm. Kaya ang magjowang yan, nakaisip ng paraan para lang makapagsama. Yun nga lang, nabisto ang kanilang plano. Nabulabog ang mga residente sa Naik, Cavite dahil daw sa isang aswang. Panurin niya sa report ni Gary De Leon. Hala, itim. Hala, laki. Pijama. Hala, aswang ma. Mama, aswang. Sa bubong papa. Hindi. Aswang pa. Takot na takot ang isang babae nang makita sa bubong ng kanilang bahay ang isa raw aswang sa Naik, Cavite. Nabulabog ang kanyang pamilya. Aswang. Ang laki pa. Lalaking itim na nakadapa raw sa bubong ang nakita ng pamilya at tila sumisilip sa mga tao sa loob ng bahay. Bumaba ka dyan, ayup ka. Sa bahagi ng video, maaaninag na tila umiilaw ang tila nanlilisik na mata ng sinasabing aswang. Hinabol ng mga residente ang aswang. Wala na raw silang nakita maliban sa isang pusa. Paglabas ko, sir, bababa na siya, ito lang nakita ko balikat. Umakit na ko doon, ay hindi ko nakita. Tumambad din sa bubong ng pamilya ang malaking bakas ng kamay na kulay itim. Posibleng target daw ng aswang ang dalawang buntis na natutulog sa loob ng bahay. Magkasama pa sa isang kwarto ang mga buntis. Labis naman ang takot ng isa sa mga buntis na si Lynn. Naniniwala rin naman po. Siguro tik-tik, ganun po. Tuwing gabi po, na yung, kumbaga hindi po kami masyadong makatulog. Sa kwartong ito natutulog si alias Lynn kasama ang kanyang mga anak. Habang dito naman sa may sala nila ay natutulog naman yung mga magulang ni alias Lynn at puno ng tao yung bahay nito. Mag-aalas 12 ng umaga nang bigla na lamang may kumaliskos at kumalabog sa kanilang bubong. Kaya nagtaka sila kung may tao at nagpanik sila sa kanilang nakita. Ang mga residente sa lugar naniniwalang aswang ang nambulabog sa kanila. Katunayan, madalas daw silang inaaswang tuwing Semana Santa. Baka mas malakas sila pagdating ng Holy Week po. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo kasi kami, naranasan namin talaga. Hindi na inireport ng pamilya ang nangyari. Kaya hindi mapatunayan ng mga taga-barangay at Naik Police kung totoong aswang ang nakita ng mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Aswang nga kaya yun? Aswang in the city. Ayan, mapapatakbo ako.
Hindi naman kaya akyat bahay yun. Harap ko na ng video, Tingnan no? ng maayos, baka akyat bahay. Oo, naku, ingat po tayo sa mga akyat bahay. O yung mga bahay natin, ha, ingatan natin. Baka, Lalo na yung bakasyon. Oo, Yes. masalasihan tayo. At syempre, huwag din kakalimutan na habang nagbabakasyon, alalahanin pa rin ang true essence ng Holy Week. 'Di ba? Magnilay-nilay at magpakabait tayo. Tuloy-tuloy yan all year round. Tama. Ganda ng advice mo. Diba? Isang mapayapang Semana Santa po sa inyong lahat. At yan po mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.